Yung iba daw na kandidato parang napabili lang daw ng suka. May mga ganun. Sabi nung isa, okay lang naman daw natawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. Mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at magnanakaw, pero naandong ka't itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin, talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Pag-uusapan lang natin ito pahapi ang pagkatapos ng ating ugnayan kay Brad Jeff, kasi nga kanina nakapanayan po natin ang COMELEC chairman doon sa issue po nitong campaign materials, issue po ng party list na talaga ho namang kinakailangan na raw po. Una, na magkaroon ng reforma sa ating pong Fair Elections Act. Ano na ho ito obsolete na. Pati nga daw po yung party list system law. And then, of course, ito rin pong ilang pang mga sinasabi ho ngayon na lantarang violation ng mga kandidato sa mga panuntunan, etc. Mamaya po naman yan. Pero ngayon, sa ating pong live chat, nagbabakbakan girl, ang ilang pong mga Nandiyan pa rin sila? tunggali, sa usapin po ng politika. Hindi pa sila tapos Oo. Hindi ho sila, ano ho talaga yan hindi ko ho maintindihan kung sadya ba silang supporter lang o sila ba bahagi ng sinasabing mga trolls daw. Pero ang atin lang dito, kung sakasakali po na kayo po ay supporter, sana nga po may pakinabang kayo. Kahit papaano, di ba? Kahit papaano po naman. Alam niyo, yung sinasabi na kung pasintabi lang po ito kung kayo po yung magpapakatanga, at least pagkakitaan nyo, pagkatanga nyo. Pwede pala pagkakitaan nyo? Yun. Di ba? Oo, yun lang po ang atin. Datapwat lagi mong tatandaan na ang taong tanga hindi aamin na siya ay tanga. Siguro depende rin naman yan. Oo. Saan? Depende saan? Sa level ng katangahan. Ano ang title ng column today ni Kuya Jarius Bondok? Ang title po mga kapatid ng column ng Kuya Jarius ay BBM lied 4 times on start of campaign. Okay. Ito yung kanilang kick-off rally dyan sa Ilocos Norte. Usong-uso ngayon yan, yung araw ng mga puso, mga pangako, napako. Marami din nang nalilito. Si Ate Amy ba kasama sa ticket ng alyansa? Nandun siya nung kick-off pero di ko sure kung kasama siya. Ang pagkakaalam natin, hindi, di ba? Hindi talaga. So, yung binabakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Hindi ba pro-China? Hindi ko sure kung pro-China. Hindi mo alam. Kasi ako yung nagtatanong lang Oo. Pro-China ba si Senator Amy? Basahin mo yung column ni Jarius. Mukhang meron siyang research dito nung mga naging desisyon at mga pronouncement ni Ate Amy sa mga issue involving China and the Philippines. Nako. Yan, sige. Baka sumagot din si Ate Amy pag nabasa niya yun. Gaya ng sagot ni Senator Bato de la Rosa na inaakusahan na pro-China. Ano sabi? Willing daw siya talaga, magpapakamatay siya para ipaglaban ng West Philippine Sea, di ba? Kailan? Hoy! Anong ikaw naman? Baga sinasabi niya, matapang si Senator Bato, sabi niya, paglalabang ko yung Pilipinas, gusto niyo punta tayo Ngayon na, punta tayo lahat doon. Pero yun nga ang sinabi ng Pangulo, tila yung iba daw, wala siyang binanggit kung sino yung iba daw na kandidato parang napabili lang daw ng suka. May mga ganun. Sumagot yung mga parang pakiramdam nila, baka sila yun. Sabi nung isa, okay lang naman daw natawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. May ganun. Oo. At lalabanan daw Sino nila. ba walang diploma? Hindi ko alam kung sinong pinatutungkulan niya. Ang sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Iba na ngayon.
kasamaan versus kadiliman? Basta kasamaan, kadiliman, basta ngayon puro kaplastikan. Kasi Yun ang malinaw. napaka, ano din, napaka, mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at magnanakaw, pero naandong ka't itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Parang ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo na sa politika, walang diba? permanente talaga. Parang isipin natin, di ba nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Ay, hoy! Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin, talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ikaw talaga. Kayo talaga, sana tayo napunta. Inaantay lang natin makakausap natin ngayon Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon. Kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po. Ayun na. Party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng kontradaya. Ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Eh, baka, Wag na lang, baka iboto, wag ma-promote na. ko pa. Oo, wag na. Okay, Basta sige. isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Dog. Yung pambababoy nga po sa party list election na yan at itong kumbaga sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. May bago na pong Secretary ng Transportation. Alright? So, pero agad-agad, meron pong mga sumasang-ayon dito. May nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito. Talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Evencio Vince Opo. Meron din po Dizon. mga nagsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. At kagaya po ng napakarami pong mga appointees, no? Ng presidente, nagpalit. So bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, no? Hintayin natin kung ano po ang kanyang maidi-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po ang atin ho dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po, alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa Himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po na nanawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing project sa usapin ng right of way at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan namin, ako mismo. Kasi makikinabang kami dito, dadaan to sa amin sa Commonwealth Avenue . At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa ang nag-aabang nito. Doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman di kakayanin ito, kahit na po si Superman di kakayanin ito, Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat, si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell, Lahat na, pati si lahat na po. Darna.
ang kinakailangan magtulong-tulong. Correct. Oo. At ang malaking issue rin po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po noong mga pagpayag ng ilang LGUs doon sa pagtitirikan ng mga istasyon ng tren. Hindi maitatanggi. Yung usapin po ng right of way, yun, naku, sa simula pa lamang MRT7, ang dami na hong problema kinakaharap niyan. Kaya nag-aabono na po mismo yung pong proponent ng proyekto kasi nga ang gobyerno napakatagal kumilos. Saan ka naman nakakita? Di ba yung lupa na tatamaan ng proyekto ng gobyerno, kapag nagbabayad ng buwis, ang deklarasyon po, mababa yung balor. Pero kapag napukukunin, expropriate po ng gobyerno, iba na ang presyo. Oo, tumataas. Pumapayag naman po ang hudikatura. Kaya dito malaking bagay din yung mawalang galang lang, yung din pong involvement sa usapin ng right of way ng mga RTC. Kasi silang pumipigil dito. Sa ibang mga mauunlad na bansa, kaya po ang bibilis ng kanila pong proyekto natatapos agad-agad kasi kapag ang estado na, mawalang galang lang po sa mga property owners na tinatamaan ito, kapag estado na po ang gumagalaw at kumikilos sa isang napaka-importanteng proyekto, tabi kayong lahat. Pero hango din po sa ating pong saligang batas, kinakailangan pong dumaan sa proseso at yung pong eksakto lang, di ba? Yung pong Hindi rin lugi yung pagbabayad owner. Oo. ng estado doon sa expropriation na gagawin po nila. Oo. Okay, so ito na lang Skyway eh. Ilang taon ang inabot, lumiko pa siya. Yung Skyway na nag-adjust. Diba? Kasi ang tagal ng gobyerno. So dito ngayon, ito ang number one problem ni Vince. Para po sa pagbibigay po ng maagang accomplishment kay Pangulong Marcos Jr. at sa buong bayan. Kasi nga siguro nababagalan po si Pangulong Marcos, pero kung naging mabagal yung una, gaano magiging kabilis dito? Gaano magiging, di ba, kapaspasan ang kilos ni Vince kung korte pa rin ang makakalaban ng gobyerno? Ha? At maging yung pong mga sinasabi din po na, alam nyo na, yung mga hindi may tatangging korupsyon. Magkano Korean? Yung common station na lang. Ito po ang pinakamalaking problema niya rin dyan. Dahil mismo po sinasabi ng mga taga-DOTR na may problema ito. Pansinin po ninyo, ikaw set araw-araw kang dumadaan dyan, di ba? Sa MRT7, sa common station sa may EDSA. Yes. Pansinin po ninyo, gaano kabilis ang development o accomplishment? Pansinin po ninyo, pag dumadaan kayo dyan, ikaw dumadaan ka dyan, di ba? Ako everyday. Everyday. Nakikita mo ba? Tagal. Well, yung parang walkway na ginawa nila, inabot ng mga parang 8 buwan. Hindi ako sure kung ilan yung exact, pero matagal nga. Yung Ngayon, pinapailawan na nila eh. Yung viaduct, meaning po yung dadaanan po nung release ng tren para tumawid-tawid sila. Ang sinasabi po ng mga taga-DOTR, may problema sa design. Naku po, yan. Oo, may problema sa design. At yun pong kontratista, ilang taon na pong delayed. Hindi pa rin pinagmumulta ng DOTR. Bakit? Ayun nga. Hindi po kumbaga, pag ikaw, kung matatapos ho ng proponent yung MRT7, hanggang saan siya titigil? Dapat ang tigil niyan, doon sa common station para pwede ka na mag-change train. Pero yung common station ngayon, ilang taon nang delayed. Ito pong construction company na BF na construction company. Yan sinasabi taga DOTR. Yan po ay dito pa lang sa MRT3 at MRT7. Ilan pa itong LRT1 extension. Hirap. Hindi ba? Daming sakit ng ulo. Kaya si Vince Dizon, sa dami po ng mga pumupuri sa appointment niya, titignan natin ang kanyang galing dito na alam po naman natin, we appreciate po yung kanyang, kumbaga, sabi nga, tapang at lakas ng loob mo na pumalit ka dyan. Hindi ho basta-basta ang posisyon yan. Totoo. Hindi basta-basta ang departamento yan. Hindi pa kasama dito yung land transportation. Itong problema ng mga jeepney drivers. Ang first order of business para kay Vince, Secretary Vince, palitan mo yung dala ni Bautista na USEC for land transportation. Palitan mo din siya. Dapat gumawa ka ng tao mo mismo.
para nakakaintindi sa actual na sitwasyon kasi ngayon bulag ang presidente. Binulag nila sa katotohanan na hindi po tama yung kanilang accomplishment doon sa mga pumayag na mag-consolidate.